Hi, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no. Kasi pa konti-konti, ayos na yan. Basta masaya tayo, di ba? And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I say it clear. I state my case of which I'm certain. I believe a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Kumantaw ako mukhang malapit na yung I know the end is near Ito, bago. Marbil orders review of all unsolved killings during Duterte administration drug war. Marami pang re-reviewin yan. Pakinggan natin. Well, lahat po itong information na lumalabas ngayon sa Senate and even sa Quadcom ay lahat po yan ay dinokumento na po natin at lahat po ng revelation in fact ay ina-actionan po ng PNP doon sa latest po na revelation at if you monitored po yung mga statements po ng ating dating Pangulo, again with due respect sa ating dating Pangulo, ay may mga sinasabi siya ng una, kiniklaim niya na may death squad, then later on binawi rin po niya, but this will not stop the PNP from pursuing and investigating this case po. And he mentioned some names at tinutuko po niya yung ibang mga pulis po that will be used as lead and basis of the PNP to conduct further investigation po. Ma'am, pero nung mga nakaraan, may naimbestigahan na ba kayo ng mga parang murder o homicide cases na i-connect dito sa DBS? Sa DBS ang natutumbok na mga sa... May instruction na pong binigay ang ating Chief PNP, pina-extract na po niya yung mga unsolved cases reported, particularly doon sa mga sinatawag na mga drug-related deaths po na sinasabing may involvement, not only limited doon sa sinasabing possible involvement ng death squads po. Ma'am, pero sa investigasyon ng PNP, meron bang nahulutang na may police na member itong DBS? Intayin po natin, ma'am, kung ano yung kakalabasan po ng investigation. It's too early for me to say na meron pong mga police. But kung meron man po na madidig up po tayo na mga involvement po ng police, ang sabi po ng ating Chief PNP, katulad ng sinasabi niya, no sacred cow. In fact, may mga series of meetings na pong nag-start po to come up with a investigative efforts po to really come up with a credible and transparent investigation, not only with respect dito sa sinasabi po na Davao Death Squad, but all those cases that were mentioned and specified during the hearing both in the Senate and the Congress po. Nalinti ka na, mga boss. Sabi na, di ba? Hukay na ng baho to. Marami hong mahuhukay dyan. Dahil sa dami nung namatay nung panahon ni Las Cañas at ni Motabato, nung mayor pa lang si Digong, no? Pwedeng kaya walang makapagsampa dahil takot nga ang tao, gaya na sinabi ni Motabato, no? Pag pumunta ka sa pulis, wala mangyayari sa iyo, di ba? At saka alam naman na hindi naman ho itong mga sila Marbil, hindi ho yan basta-basta mga military, mga opisyalis po yan, at alam nila kung ano ang nangyayari sa Davao. Masyado lang powerful yung Duterte, kaya nila mapasok. Ngayon napasok na nila. Siya lang Chief PNP ng Davao, yung Marbil, di ba? Tsaka yung Torre, sila na may hawak halos, di ba? Mga boss. At lahat ho ng baho ng Davao, alam din ng mismong taga Davao. Sino ba nandiyan sa Davao? Justice Carpio. Diba? Taga Davao pala yun, si Justice Carpio. Oo. Antonio Carpio yata, diba? Oo. Siyempre, yan ang magsasabi lahat. Diba? Tsaka yun nga, nung kapanahonan ni Duterte sa Davao, walang batas-batas dyan. Yung sheriff nga, sinasapak dyan diba? Hindi ho sinasampal, binubugbog. Diba, mga friend? At marami pa hong mahuhukay dyan.
Lalo-lalo na kung hindi na sila ang magiging mayor ng Davao. Medyo baka hindi na nga umabot ng eleksyon ito si Duterte. Kasi nandiyan na yung ICC, di ba? Oh. Hindi ho talaga po pwedeng Marcos ho yan Masyado nang nababoy ng Duterte ang Marcos. Sabi nga ni Sandro, sumobra sa nag-cross the line na siya yung Sara Duterte. Hindi na umiimik si Sara, di ba? Wala nang press con yata ngayon, di ba? Yung tatay naman niya nagwala doon sa Senado. At sa pagwawala niya sa Senado, yun na nangyari. Lalong nabaon. Pinagtuturo pa yung mga dating chief ng Davao, na mga din sila, mga death squad din sila, mga death squad sila. Si Bato, tinuro si Bato. Sabi ni Bato, hindi, alam mo si Presidente, nag-jojoke pa, naka-under oath nga yung si Duterte. Hindi naman tanga yan, di ba? Tsaka walang binabasa. Sagot lang ng sagot, daldal ng daldal, hindi nila maawat talagang. Kung merong Marcos Sr. na strong man, ito si Digong halos kaparehas lang. Strong din. Strong mouth, hindi strong man. Malayo siya kay Marcos Sr., malayo. Pero malayong-malayo si Marcos Sr. sa pangungutang. Oo. Dahil nga, paulit-ulit, ang utang ng Pilipinas, mahigit 6 na trilyon magmula nung panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy. Pagdating kay Duterte, isang termino lang, Lanos, di ba? Sumobra pa rin sa nautang nung ilang taong naupo si Marcos. Di ba? Sinasabi na nila, talaga super, marami nang nakuha, pero hindi ho napaabot ng, hindi ho gano'n na nangyari. Ito, isang termino lang, talagang mas masahol pa doon sa magmula yung mga utang, talagang nasa lapaw niya ng todo, mga boss. No? Tsaka nung panahon ng Marcos Sr., wala hong problema yung West Philippine Sea na yan. Wala ho kami naririnig dyan na pumapasok ang incheck para angkinin yan. Wala. Bakit? Nandito base militar ng Mercano sa Subic di ba? Nagyabang-yabang itong mga Pilipino. Na-expire yung kontrata, pinalayas yung kaya na raw nilang tumayo sarili lang pa. Ayan ang nangyari. Di ba? Pero hindi ho kakanayan. Hindi ho kakana yung incheck na yan. Ang dami ng mga Amerikano dito. Hindi ho yan kakana. Kaya lang, yun nga. Ayaw pa rin gamitin ni Marcos yung treaty natin sa Amerika. Hanggang kayang pero hindi natin alam, di ba? Pero hindi ho yan kakana. Kumbaga sa itong China na to, blapper lang to. Ba't di nila kanain yung South Korea? Binobomba lang sila doon. Si Widodo, hindi rin sila makapasok. Di ba? Yung mga Taiwan, hindi nila makuha. Province na yan, province na nila, di ba? Lalaban ng Taiwan. Diba? Tayo lang dahil nga si Duterte, binaliwala yung panalo natin sa UNCLOS. Di ba? Mga friend, lang yun. Pero talagang na to. Delikado na ho ito. Delikado na to. Pero yun nga, I did it my way na lang siguro pag-asa ni Digong. Sambala lang yan. Tapos ang problema mo. Grabe na problema niya, no? Kung kinakalkal ni Marbil yung mga unsolved nung panahon ng Duterte administration, pag hindi na ho sila may hawak ng pagka-mayor diyan sa Davao City, ba usapan yan? Makakalkal ho lahat ang mga record dyan, lalo yung mga ayaw nilang ibigay na blueprint nitong kingdom, kung saan yan, kung anong binabayaran yan, makakalkal ho lahat yan. Yung mga nanakaw, makakalkal ho lahat yan, mga friend. Siguro, nautak din si Digong Kaya niya pinosto si Nograles sa ng head doon sa head na Civil Service Commission, para walang, ibig sabihin, may utang na loob yung Nograles, hindi siya lalabanan. Diba? Hindi lang makatanggi yung Nograles dahil siyempre, kung tatanggi siya, ibig sabihin, ayaw mo, gusto mo kaaway tayo, bibigyan kita ng trabaho. Diba? Ngayon, nakakita ng mga Nograles na wala, talagang magkaaway ho yan Nograles, at saka yan hong
yan hong Duterte na yan, magkaawa yan, minumura nga, katakot-takot na mura, inabot ni nung tatay nila Nograles dyan, kay Digong, oo. Pagbababa pa lang ng airport, nandiyan si Digong, minumura na si Nograles eh. Napanood niyo ba yun? Oo, galit na galit si Digong. Ayaw halos ni Digong patungtungin si Nograles sa ano, nung galit na galit siya sa tatay ni ng mga Nograles. Kaya talagang malamang sa alamang yan, mga friend. Ibibigay na yan. Kasi, nakapag-file pa ng kandidacy, oh, di ba? Antakin mo. Si Digong, ang tanda-tanda na, nakapag-file pa ng kandidacy, oh, di ba? Yan lang yata ang pinakamatandang kandidato, eh. May mas matanda pa bang kandidato dyan? Mayor, ah. Di ba? Mga friend. Uugod-ugod na nga, di sabi. Uugod-ugod sabi. Sabi lang, ha. Oh. Eh, kung mananalo pa ba yan? Oh, hindi natin alam, eh, di ba? Eh, kung may kamandag pa talaga sila sa Davao, di ba? Pero yan nga, pag nawala na ho yan Duterte dyan sa Davao, nawala na ho sa kanilang pagiging mayor, marami pa hong sisingaw na baho yan. Tsak yan. Sabi nga nila sa kanya, si Lintik daw talaga smuggling dyan. Eh. Oo. Eh siya ang ano eh, siya ang protector ng smuggler eh. Siya ang ano ni Pulong Duterte, sabi nila sa kanya, di ba? Oo. Wala na ho yan. Matatapos na talaga yan. Marcos yan eh. Hindi pa Duterte, Marcos na yan. Pinanganak na sa Malacanang yan si Bongbong, Sus Mariosep. Mabait lang talaga. Itsura talagang mabait eh, di ba? Makita mo. Hindi siya makikita mo nag-aral. Hindi mo nga marinigan na magsalita na stupid o whatsoever, wala eh, di ba? Hindi gaya si Duterte, talagang lintik. Strong mouth. Oo. Maski yung tatay niyan, mga friend, yung Bongbong, yung Makoy, si Makoy. Wala akong ganyan anong bunganga, wala. Nung mga ano pa, nung binata pa ako, walang programa. Pagka magsasalita si Makoy, blackout ang programa, mukha ni Makoy yung lalabas sa TV. Mga panahon na yun. Oo, magsasalita siya. Pero hindi ganyang bunganga kagaya ni Duterte, hindi. Panatatanda ko kay Marcos. Pero maraming pinagawa, Art Center, Walk Arts Theater, San Juan, marami pa eh. Maski yata rito yung Magat Dam, siya pa rin ang ano dito eh. Nagpagawa eh. Maraming pinagawa talaga, marami. Oo. Tsaka talagang kung tutuusin mo nga, mga pare, yung iniyaman ni Marcos, dahil sa galing niya, bakit? Walang Senado, walang Kongreso, walang eleksyon. Ilang taon? 20 taon yata yan eh. Na naupo, di ba? Oh, mantakin mong tipid yan. Eh ngayon, kada eleksyon lang, ilang bilyon ang inuubos. Oh, bilyon. Nung panahon ni Makoy, wala. Oh, walang mga lintik ang mga ano rito eh. Mga kontrata, may mga SOP o kung ano-ano. Nung panahon ni Marcos, wala. Siya lang kausapin mo. Siya ang mag-ano, lahat siya. Oh, tsaka si Enrile. Yan, mga yan. Oh. Tsaka nung panahon ni Marcos, mga friend, talagang makikita mo yung pagiging strongman niya. Hindi strong mouth, ha? Sa droga, drug lord, limsing, firing squad. Eto si Digong, ano nito? Puro nakasinelas ang namamatay. Sa rape case, galit si Digong sa rapist. Meron na pa ba siya? Wala naman. Kay Makoy, yung nang rape kay Maggie de la Riva, lahat ng luhod, inabot. Nila Jaime Jose, yung Jaime Jose lang natandaan ko, tsaka yung, basta puro mga prominenteng pamilya rin eh, yung nang rape kay Maggie de la Riva. Yung Jaime Jose kasi natandaan ko yun, nag-o-offer ho yun ng kasal kay Maggie. Wag lang siya mabitay. Pero wala nangyari, bitay silang lahat. Dito sa panahon ni Duterte, si Kibulog,
ayon kay PNP Chief Marbil, ang naano nila, 200 na raw ang minolestya. Pinagtatanggol pa. Pinagtatanggol pa. Oh. Ha? Nung panahon ni Makoy, si Maggie de la Riva, isa lang, 4 ang namatay. Merong Aquino eh, may Aquino pa eh. Oh. Alimutan ko yung Aquino na pangalan nun eh. Parang may Aquino eh. Oh. Mga anak ng mga ano anak ng mga abogado. Meron pa isa, anak yata ng doktor. Mga prominente pamilya, bitay. Bitay lahat. Nagmakaawa talaga sila, halos lumuhod sila. O, na mas kinahabang buhay na lang, wag lang mamatay yung kanilang anak. Wala. Tuloy ang bitay. Hindi nagsasalita si Duterte, si Makoy, hindi. No. Tsaka yung Marcos, hindi nagdadaldal ng walang kabuluhan. Hindi. Wala kang Tsaka yun nga, magaling kay Marcos, no, talagang strongman siya. No. Talagang sarado lahat halos sa istasyon. Puro government own ang istasyon ng TV, pati radyo. Ganun. Kaya nga di ba? Nung magkaroon ng people power o sila June Kitley, ang ginamit na yung mga radyo bandido, yun ang mga ginamit. Yun ang nangyari doon. Eto, wala to. Kaya hindi na ako makakaporma yan. Hinihiling ni Digong na kasuhan na siya. Ha? Bakit wala pa raw nagkakaso sa kanya? Malabo yan. Hindi gago yung yan. May mga advisor din si Bongbong eh. Dahil nga pagkakasuhan mo yan, ang mangyayari dito niyan. Diba? Hihingi ng hospital arrest yan. House arrest. Kailangan sa Davao ang house arrest ha. Sikibulog lang diba? Tapos na ho yan. Tsaka masyado ho talagang nababoy. Ang Kongreso, Senado, lahat binaboy ng presidente na to. Diba? Hanggang ngayon, si Bato, talagang marami pa rin dinadaldal dito sa nangyayaring investigasyon sa Quadcom. Maingay si Bato, diba? Pagdating ng ICC, pero ako mga friend, maasa pa rin ako dyan. Pagdating ng nagkaipitan na yan, tuturo na lang nila si Digong. Tuturo na lang si Digong para bumaba yung kanilang para sentensya. Parang yung nangyayari dito sa mga bataan ni Kibulog na nagpipli guilty na sila for a lesser offense. Mga ganyan din nangyayari dyan. Ang maganda niyan, pag kumanta na si Kibuloy, kakanta rin yan, tignan mo. Magkakanta na wala dyan. Tignan mo. Wala nang natitira kaya. Mantakin mo pati, yung Senado, may mga kasama pa palang pala to si Duterte, tagapalakpak pa. Pag nagmura siya, pumapalakpak sila. Nababoy ng todo. Kaya hindi na yata patatawag pa sa hearing sa Senado eh. Pero nga, dapat ihinto na talaga. Eto si JB Ejercito. Tapusin na ang Senate probe sa war on drugs. Hati ang posisyon ng mga senador kung kailangan na nga bang tapusin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang pagbusisi sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kung Senador JB Ejercito po ang tatanungin, mas makabubuting ipaubaya na lang sa Department of Justice ang nasabing usapin. May live report si Mean Corvera. Mean. Ali, may nakalap na daw na sapat na impormasyon ang Senado at maaari na itong gamitin ng Department of Justice o sino man nag-aakusa sa issue ng war on drugs para magsampa ng kaso. Katunayan, sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, maaari pa raw itong gamitin para kasuhan ang dating Pangulo na umabing siya ang may responsibilidad sa nangyaring war on drugs o patayan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pa naman sa Taiwan. Iminungkahi ni Senador JB Ejercito na tapusin na ng Senado ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration.
Ayon sa senador, nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sapat na ang nakalap na impormasyon para makabuo ng rekomendasyon ang Senate Blue Ribbon Subcommittee at makakapag-focus na ang mga mababatas sa pagtugon sa mga usaping makakatulong sa mga kapwa Pilipino. Para kay Ehersito, dapat ipaubaya na sa Department of Justice kung ano ang susunod na hakbang kaugnay naman naging revelasyon ng dating Pangulo. Hayaan na natin yung mga concerned agencies to do their work with all the information and the facts that have been discovered noong nakarang hearing. So, mas maganda kasi ako personally na nakakalungkot ang aga ng political tawag nito bickerings, napakaaga naaga ng bangayan. We cannot move forward as much as possible. I do not want to get to dip my hands into it kasi trabaho na tayo, dami problema dito lang sa UAC implementation, ang dami pa nating mga dapat infrastructure na dapat natin maghabol, ang dami nating problema and all of these political bickerings are not helping on our direction. Nakakagulo ang aga. Kalahati pa lang ng wala pa tayo sa half of term. Nagsimula na yung political. Kung siguro 1 year before, katanggap-tanggap sayang yung productive year sana natin. Di bali na yung 1 year na political bickerings, at least may 5 years time productive. Ngayon, 2.5 pa lang. Nagsimula na. Nangihinayang ako. Kaya nga, as much as possible, I do not want my... Anong 2.5? Matagal na. Pisa pa lang, nagbangayan na yung camping na yan Huwag mo nang kwenta niya, matagal na nagbabangayan. To get involved in this political squabble, political bickerings, because there's still a lot of challenges, a lot of problems that need to be addressed. Pero tutol si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil hindi pa raw nagpapakita ang mga pangunahing resource person. Inimbita ng Senado pero hindi sumipot ang... May hirit pa si Bato Gusto pa talagang magwala ni Bato. Talagang gustong maghugas ng kamay ng todo kasi tinuro siya. Ito, sabi ni Duterte, ito si De La Rosa. Ano rin to? Leader din to ng war on drugs. Death Squad. Ang mga nag-aakusa kay Duterte at De La Rosa, kabilang na sina retired Colonel Garma at ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Hindi pa, kasi hindi pa nagpakita yung mga resource person na nagdadawit sa akin hindi pa nagpakita si Garma. Para magkita-kita kayo, pumunta ka na sa Quadcom. Diba? Doon talagang matapang ka, doon ka na pumunta. Tapang-tapang mo sa Senado dahil kung marami kang dyan. Doon ka, kung talagang wala kang kasalanan, pumunta ka sa Quadcom, di ba mga boss? Oo, wala na yung parliamentary yan. Si Laila de Lima nun, wala kayo narinig kay de Lima na ganyan parliamentary, di ba? Tuloy. Si Kerwin Espinosa, kailangan andyan sila para masatisfy ako. Binuweltahan naman ni De La Rosa ang mga... Kaya nga, para masatisfy ka, punta ka na dun sa Quadcom. Bakit natatakot mo sa Quadcom? Diba? Iniimbitahan ka naman, di ba? Talagang matapang ka, punta ka sa Quadcom. Kongresista na bumabatikos sa kanya na mag-inhibit sa pagdinig dahil nababahiran umano ang kredibilidad ng Senado. Nakalagay sa panganib na kung mag-imbestiga tayo, hindi ba tayo korte, we are not sitting there as judge. We are not sitting there as prosecutor. We are sitting there as investigator at nagbibigay ng atisin. Yun nga ang problema, Bato. Ikaw ang isa sa iniimbestigahan tapos gusto mo ikaw mag-imbestiga. Kaya pinag-i-inhibit ka. Ikaw naman. Tuloy. Dahil nagbibigay ng aming point of view sa war on drugs. Sino bang mas dapat imbitahin ninyo para magbigay ng punto de vista pagdating sa war on drugs aside from President Duterte? Di ba ako? Because I was the main implementer of the war on drugs. So I have... Aminado ka pala, ikaw ang main implementer ng war on drugs. Di paliwanag mo na dun sa Quadcom kung bakit, anong gusto mo ipaliwanag, bakit sa Senado pa? Said it in the opening of the hearing na
I am here as a member of the panel. At the same time, a resource person. You can interrogate me anytime you want. Sabi ko sa aking mga colleagues. Oh, yun pala eh. Dito ka na sa Quadcom. Payag ka pala ma-interrogate. O, diba? Sama mo yung mga colleagues mo ron. Doon na kayo lahat pumunta para makatipid ng kuryente. Diba? So, yun po ang purpose ko doon. Alam mo yung mga tao na nananawagan na mag-inhibit ako sa hearing na yon, ay yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Yung mga tao na gusto nilang ma-preserve kung ano yung sinabi doon sa Quadcom as pure gospel truth, kasi ayaw nila na ma-debunk dito sa hearing ng Senate. So, yun ang talagang purpose mo, Bato. Yung nangyayari sa Quadcom, para i-debunk dito sa Senado. Oh, sa bunganga niya nang galing, di ba? Oh. Committee on, subcommittee on Blue Ribbon Committee. Hindi naman nag-aalala si De La Rosa. Sa makatuwid, gagawin mo panghugas ng kamay mo, ng dumi ng kamay mo, yan Senado. Di ba? Kung talagang wala kasalanan, punta ka sa Quadcom. Ganun lang kasimple yun. Wala kasalanan maski sa kaipatawag. Di ba? Ba't kaya pa sasandalan mo? Tuloy. La Rosa sa sinasabi ng ilan na maaring gamitin ng International Criminal Court ang mga naisiwalat sa pagdinig ng Senado sa drug war. Kaugnay yan sa mga naging aksyon ni dating Pangulong Duterte at ni Bato de la Rosa mismo bilang chief implementor ng war on drugs. Sabi ni de la Rosa, ICC, at kung gusto nilang i-monitor ang mga development sa bansa kaugnay sa investigasyon sa drug war. Pero nananatili ang katotohanan na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Wala na yung uri-uri na yan. Wala na yung uri-uri na yan. Sige, kung andyan kayo, go ahead. Go ahead. Wala na uri-uri yan. Ali, dun sa mga batikos na hinayjack umano ng dating Pangulo ang pagdinig ng... Palakas loob ka pa ba to? Walang worry-worry. Tingnan natin. Pag nandyan na. Kung wala nang worry-worry. Magkulab na tayo mga boss. Al Olalia, shout out. Shoot na shoot sa ICC. Ang kadaldalan ni Duterte na napaamin dahil komportable siyang magkwento sa mga DDS na senador. Bumulaga na sana sa atin ang super init na balitang nandito na sa Pilipinas, ang ICC. Good day, Sir Rox, at sa mga kawarriors. God bless. Wala, malapit na talaga yan, friend. Romel Fabregas, shout out. You better watch out, you better not cry, you better not phone, I'm telling you why, ICC is coming to town. Ganda ng kanta mo, Romel, ha? You better watch out, you better not cry. Nicolas Hilario, shout out. Nawa nga dumating na ang warrant ng mga salot para naman masagana kaisipan ng mga tao bago magpasko. Ibawas sa Pilipinas yung mga salot na yan para naman maramdaman ng pamilya nila, ipinaramdam nila sa pamilyang nabiktima nila. Magiging masaganang Pasko kapag nangyari ang warrant ng mga salot. Sigurado yan, Nicolas. Al Olalia, may nag-share sa akin sa Facebook, kasama pala sa mga asungot ng dumalo sa Senado, si Duterte, ang abogado ni Go Waping, si Atty. Stephen David. Thank you, sir. Nakita ko, si nga nagpadala nun eh. Si Tico nga nagpadala nun eh. Di naman yata kilala ni Go Waping yun eh. No. Salo agad eh, di ba? Wala rin. AJ Reyes, shout out. Matagal na yung ICC na yan. Mukhang kwento sa pagong yan. Saka na tayo maniwala pag nandyan na yan. Para meron lang pag-usapan, hinahamon na nga sila na kasuhan siya sa hindi naman gumagalaw ang gobyerno pati DOJ. Hinahamon na sila Rimulya, hindi naman nagre-response. Baka nga yan ang inaantay na lang AJ. Mendoza Eddie, welcome to the club. Florante Diraya, welcome to the club. Sana dumating ang araw lahat ng kampo ni Duterte ay makaranas ng higit sa lagim para maranasan nila ang lumuha. Elizabeth Iscare, Alam mo, sa totoo lang, pag diniinan talaga to, gaya sinasabi ni Digong, na bakit papakainin ko pa yan?
yung mga kriminal daw, o diba? Kriminal din naman kayo, pamilya nyo, diba? Kriminal, kaya nga dami yung kaso. Kriminal kayo sa kaban ng bayan. Hindi nyo may paliwanag kung saan nyo pinagdadala yung daan-daang milyon na dapat ibigay na lang sa mahihirap. Kinulopong nyo lahat 51 billion kay Pulong, 460 million ng Mayor si Sara, 3 taon yun nakita, di ba? Hanggang ngayon may adik pa rin sa Davao. Puro kayo drug war kayo ng drug war. Ultimo sa munisipyo, 37 nag-positive munisipyo ng Davao, di ba? Klar. Binuloko nyo tao, sabi nga nila sa Kanyas Elizabeth Iscari ulit Good PM Sir Rox, sana nga dumating ng hulihin na yung mga imbod sa EJK at mabigyan ng hustisya ang mga pinagpapatay nila. Diba? Elizabeth Iscari ulit Tingin ko sa ICC lang ang pag-asa ng mga biktima na yan. Wala namang maaasahan sa taong bayan. Ang taong bayan sa hustisya natin. Siyempre. Yun ang 34 na sa bungero Ngayon, si Bantag lang, di pa mahuli-huli. Okay na ba dyan? Librado Ludovico. Blessed madaling araw ng Miyerkules sa ating lahat. Karo kay Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless pa, stay safe and healthy. Correct, ICC na lang ang kailangan para tuloy-tuloy sa kulungan si Digong nyo at mga alagad niya. Diba? Ang friend. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Naku, sana naman ma-serve ng warrant dyan kay Digong kasi hinahamon na nga ni Digong ang DOJ na bakit hindi pa raw siya kinakasuhan. Grabe na ang pagtatanggol ng DOJ. Ngayon hinahamon na sila. Diba? AJ Reyes ulit Pinaiikot lang sila ni Digong nyo. Dapat yan, itumba niya yan. Pinapatagal pa yan. Laki ng takot nila, matandang yan. Hindi na nga halos makalakad, takot pa rin kayo. Mga kongresista, kayong nasa gobyerno, pati si PBBM, takot, hindi gumagalaw. Presidente ka, ano ba? Presidente ka, ano ba yan, PBBM? Kilos naman, sir. Alam mo yan. Kumbaga saan yan, yung bongbong. Bongbong yan May silencer nga lang, kaya hindi mo marinig, Nicolas Hilario, opening pa lang ng hearing, nakakasuka na mga 6 statement ng mga kampon, ng mga salot na puro papuri at papugay sa Diablo ng Davao. Sarap kompyangin ng salubong na purong tenga ng mga salot na senador. Diba? George Alas, shout out. Yari iyak, tawa na naman yung mga Noipi, for sure. George ulit combo yun, mangyari sa kanila, abangan ang next chapter ng kalokohan nila. Diba? Florante de Raya ulit Sana naman matuto ng mga Pilipino, pati kami, nadadamay sa kaulagaan ng mga kakampi ni Digong. Diba? Oscar Asoro, shout out. Halata sila na gusto dito mag-file ng kaso, tatagal yan at pwedeng bayaran mga galamay dyan. Diretso na sa ICC, total tapos na diba? Yun nga, Oscar Edmundo Cheng, shout out. Pinaglululoko na yata tayo ng ICC. Lagi na lang tayong pinaasa na malapit ng aresto si Digong at mga kasangkot noong pang Hulyo yan. Tapos ngayon, bago magpasko, malabo pa rin. Alin Pasko ba? Pag kung kapanganakan ni Kristo o Pasko ng pagkabuhay? O baka Pasko naman ng incheck, meron pang pikoy, pinaahas lang tayo ng ICC. Huwag ka nga, Edmundo. Napagkintay na tayo Diyan na nga di ba? Nagmamakaawa lang si Duterte. Nakasuhan na siya. Halos na magmamakaawa, nasampahan nyo na ako ng kaso. Ibig sabihin nandiyan na yan, di ba? Rodelia Alpilor, shout out, tawa-tawa. Ay sir, kaloka yan. Yung kumakanta na yan, galit na galit kay Digong nyo. Oo nga po, sir. Siya mismo nahulog sa balahura niyang bunganga ICC. Na yan, sobra dinulot nilang perwisyo sa gobyerno. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Mary Chat Kumpol, shout out. Hello everyone, sabi niya. Hello din. Sumagot si Kalat niyo.
Hello din sa'yo, mabuhay ka, sabi ni Kalat niyo. Romel Fabregas, number 1 na kalaban digong nyo ay ang sariling basurang bunganga niya. Yun yung sabi ko sa'yo. Pero halos pare sila ni Apo Lakay, di ba? Ni Ferdinand Marcos Sr. Strong man, siya strong mouth. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya, at samahan mo po sa inyong buhay talaga kuya bago magpasko na andito na po ang ICC. Aba, ay ganun magandang balita po yan. Nawa nga po dumating ng ICC. Dapat lang sa iyo, ICC na ang umaresto at huwag ka ng kasuhan dito kasi babayaran mo lang ang mga hurado. Wala nang mas sasaya pa kundi ang mga nabiktima mo. God, nawa nga po ay bago magpasko kunin na siya ng ICC. Amen. No, diba? Wala na yan, talagang doon ang punta niyan, ha? Sabi ko nga, diba? Pag siniportahan pa ni Marcos yan, isa na siya sa parang tatanga-tanga na yan. Oscar Asoro ulit, Tanong lang, allowing pa ba yan sa Comelec sa pagka-mayor ng Davao? Nakapag-file na, Oscar. Causing disqualify, sabi niya, diba? Alam mo yung Comelec, Ewan ko kung saan ang batayan yan, Anita Japon, magandang hapon po Sir Roque at sa kay loving wife and loving family at sa aming mga masugid mo po na programa. Na marami akong natutuhan. Thank you. Thank you po. Keep it up. God bless. Lalo na sa bagong Typhoon Leon. Be in safe po kayo ng buong pamilya mo po. Malayo. Sa Apari. Signal number 4. Malayo dito. Sa Isabela. Anita ulit. Sir Roque, maganda din talaga ang naging investigasyon kay Digong nyo sa Senado. Umamin na siya mismo mula sa kanyang sariling bibig. Ang isda nga talagang nahuhuli sa sariling bibig. ICC, please. Huliin ninyo ang Digong nyo as soon as possible, please. Diba? Nga sabi ko dapat kasi, itong mga nabiktima na to, mag-rally sila ng minsanan. Welcome ICC o lahat ng mga nasalanta ng drug war ni Bato. Oo. Diba? Doon sa Liwasan Bonifacio. Ramon Valencia, shout out. Naihi si Gong D kay Senator Risa. Sa next hearing, baka nakadiaper na yan para hindi halatado na tatakot sa ninervyos siya. Okay ko dito patatawag yan. Dahil baka babuyin na naman yan Senado di ba? Ramon Valencia ulit. Bossing, kumusta na lang sa mga Rocky Warriors at sa pamilya mo? Okay lang kami. Sana okay ka rin Ramon. Anita ulit. Sir Roque, nabalitaan ko po mismo kay Kong Fernandez na malubha at kalagayan at kalusugan ni Garman. Mabigat yung sakit niya. Kailangan siya maipasok sa ICU. ICU po. Habang buhay pa si Garman ay dumating na ang ICC before everything it's too late. Wala naman yatang connection si Garman. Maski wala siya, tapos na halos Ramon Valencia. Halata ng Pilipino na nag-iisa lang ang lumalaban sa kasamaan ni Digong D. Saludo po kay Senator Risa Laila de Lima at kay Senator Jokno. Tsaka yung si Father Plaby, si Father Plaby, ang isang napakabuhay na example na hindi porkit addict ka, hindi ka na magbabago. Imagine sabi, namin ni Father, di ba? 15 years siyang nagsasyabu. Ngayon, pari pa. Si Digong lang ang ulol di ba? Tingin niya sa adik, kailangan na mamatay. Ang problema, sa tao mismo, hindi maubos yung adik. Diba? Kailan lang, nagdeklara si Baste ng war on drugs, patay agad 5. Ang puta ng mga adik yan, ang tatangan nyo naman. Pinapatay na kayo dyan, Diyan pa kayo nandyan. Marami hong lalabas na baho dyan, pag hindi na Duterte ang may hawak ng Davao, ng pagka-mayor. Nograles na, nako, tapos lahat ng mga record sa munisipyo, kalkal lahat yan, mga dapat pagbayaran, lahat yan, nako, patay. Remember, matalino ho yung Nograles na uupo, hindi ho basta-basta utak ho yung Nograles at saka yun nga, baka hindi na umabot si Digong ng eleksyon. Chupista Bunao, aba itong si Dan Fernandez, hanga OA naman ako sa'yo, tapos Duterte rin pala ang Panginoon mo, pati na rin itong si Mr. Atras, Abante.
May isa pa kuya, si Ace Barbers, mukhang namamanginoon din kay Duterte. At may isa pa, si Mr. G, kuya. Hindi ko kilala yung G na yan, ha. Malia Leonora Roque, shout out na ka. Yan yung comment ko sa iyo, Tati Tay. Dapat hindi muna nagsampa kaso si Trillanes kay Duterte. Kasi kahit iba kaso yun, kung makita ng ICC na yung taong subject napuprosecute naman pala dito, magiging depensa pa ni Digong yun. Yun din ang ano ko dun eh. Pero anyway, Maria Leonora, maski na nakasampa na yon, hanggang hindi gumagalaw ang COMELEC, ang Department of Justice, nandoon lang yun, nakapending lang yun. Hindi pa, wala pang say ang prosecutor, ang DOJ, kung may probable cause o wala. Di ba? Malay mo, pag nandiyan yung ICC, nakakuha na siya, di? Bakit pa pag-aaksaya ng panahon ng DOJ yung sinampang kaso ni Trillanes? Ang pag-aaksaya na lang, yung mga nakasampa kay Pulong, yung Franz Castro ba yun? Yung asawa ni Sara, o yung mga sinampahan niya na yun, Bongo, yan. Yun ang mga pwede na pag-aksayahan pag wala na yung ulo, di ba? Anita ulit, good night po, Sir Roque. Kay loving wife mo and to your loving family. At sa lahat ng nakikinig ng vlog topic mo, sleep well, sweet dreams sa bawat isa po. Sa ating lahat, salamat po. At makahulugang topic na ibinahagi mo po, Sir Roque, ngayong gabi na ito. Tulog lang tayo, pumapalakpak pagdating ng ICC. Salamat po. Salamat din. Federico Mandak, shout out Dapat dyan, sabayin ang gawing pagkontrol sa mga Duterte pagdating ng ICC. Arestuin si Digong, Bato, Go, at yung mga general na sangkot. Tapos sampahan ng plunder si Sara na non-violent. Yun nga mangyayari dyan, Federico. Tingnan natin kung paano gagawin ng maisog. At si Kibuloy, ibigay na sa FBI. Si Roque ay wanted na sino pa tutulong sa kanila. Si Panelo, wala namang kredibilidad dyan. Sa bagay, sabay-sabay na sakit ng ulo ibinigay sa kanila. Tingnan natin paano sila kikilos. Maramdaman nila ang takot. Totoo yan, Federico, ha? Galing mo talaga. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, kahit ako, hindi ko binoto yung sobrang bastos ng mukhang rapist. Ewan ko naman, ang mga diehard sa kanya, ubod ng tangang bobo at sira ulo. God bless, kuya. Totoo. Kita ko pala ng pagmumukha nito, kako po. Ang klaseng kandidato to, presidente tinatakbo kung mag-speech parang talo pa ng mga nag-i-speech dito ng mga barangay captain yan yung daldal niya si Digong. Federico Mandak ulit Sabi nga ni Duterte, galit na galit talaga siya sa mga kriminal, sa mga adik at sa mga rapist, at papatayin talaga niya. Huwag nang ikulong at papakainin pa daw ng gobyerno. Nagkamali si General Torre. Dapat pala tinodas na si Kibuloy para hindi na pakainin ng gobyerno dahil yun ang gusto ni Digong. Totoo. Ayun nga bakit nga pinagtatanggol ni Duterte yung mga kriminal, di ba? No? Ayan ngayon, daming gastos kay Kibuloy. Kada atin ng hearing, aircon pa sa sasakyan. Baka aircon pa rin ang kulungan yan. Hindi natin alam. Tapos yung pinayagan pa ng COMELEC na tumakbong senador, gaano katanga ang gobyerno natin. Baka kumilos pa rin ang pera na yan. Akala ko ba naka-freeze na ang pera at asset niyan? Saan kumuha ng pera yan? Hindi kaya kay Duterte pa rin? Ay, Federico ka, ha? Your guest is as good as mine, ha? Apolinar Tolentino, shout out, ha? Anong klaseng committee of the whole ang hearing ng Senado? Puro pro-Duterte ang naroon, maliban kay Senador Risa. Para sa akin, dapat i-abolish na Senate na yan. Tulad ni Jinggoy, akala mo, napakagaling. Wala naman bakit kaya ba niya sa debate si former Senador Laila de Lima? Yun nga, akala mo si Jinggoy. At saka may sinasabi si Jinggoy, mga kapatid. Bakit daw hindi nakasuhan ni Senador Laila de Lima si Duterte? Dahil napaka-powerful pa daw niya noong panahon na mayor si Duterte. Di ba? Yun ang sabi ni Jinggoy, si De Lima, di ba?
O bakit naman hindi na ipakulong ni Duterte si Trillanes? Jinggoy, napaka-powerful niya. Ba't di niya napakulong si Senator Trillanes at hindi niya makakasukasuhan sa dami na sinasabi sa kanila mula nung presidente pa siya? Si Jinggoy nete, mag-iisip ka nga. Maka ka lang eh. Makapagdaldal ka lang eh. Apolinar Tolentino, tama yung sabi ni former Senator Ping Lacson at Atty. Enzo Recto na lalo lang nabaon si Bato dahil kay Digong. Totoo. David Alvin Mendoza, shout out. Good afternoon po, Karox, sa mga Rocky Warriors. May tanong lang po ako, Karox. Paano po kung lumabas ang arrest warrant kina Digong, Bato at iba pa? Ibibigay na po ba kaagad yan o baka sabihin pa ng Kongreso na Senado na hindi pa tapos ang investigasyon nila? Gandang tanong yan. Marami-rami tayong popcorn na kakainin dyan. Palagi ko, bibigay na agad dyan. Interpol na yan eh. At saka tama po tayo na di na dapat masagpahan ng kaso ang mga nagbiktima ng EJK. Baka po ma-acquit pa yan. Matandang fentanyl na yan. Hindi ko naman iniutos na patayin mo si ganyan at si ganun. Kaya nga po dapat ang ikaso kay Digong nyo ay crime against humanity at sa ICC lang pwede yan. Diba, David? Friend Sherwin sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan ha. Emans Kalonanak, shout out. Sabi ni Friend Sherwin, Impong Basyang Team Tia Deli, bumabati po sa inyong buong Team Rocky Warrior the Great ng isang mapagpalang buhay po na may kasamang ngiti at pagmamahal ng nag-iisang pasaway at makulit ninyong Tia Deli. Sa topic ko po today, Sir Rox, naniniwala po akong ang lahat ng sobra ay masama at may katapat pong pasrusa ng tadhana. Sinabi mo ba? Kung para po kay Ingkong o Apulakay, ang lahat po ay kaya-kaya niyang lahat po ay kayang-kaya ng kanyang powers. Sir Rox, huwag niya pong kalilimutan na siya po ay isa ng uugod-ugod na yawa. Kung ang lahat po ay para sa kanya ay joke lang, pati na ang pagpatay ng tao ay para lang po siyang kumikitil ng manok. Totoo. Wala po siyang respeto sa lahat ng bagay na nilalang ng Diyos. Wag po siyang mag-alala. At malapit-lapit na rin po siguro yung makakalawit ng BFF niyang si Taning. Dapat na po siyang kalusin. At di na po natutulog ang Diyos, Sir Rox. Totoo yan, Tia Deli ka, ha? I'm sure buong pamilya Kulaoy magsasama-sama together sa kawa ng naglalagablab na apoy. Kasama po ang kanilang mga hindoropot na alipores. At bago po ako matuluyang mabwisit sa Rox, shout out sa iyo, Mr. Hambalos. Hambalos. Nawa ikaw na palaging ligtas sa mga masamang elemento mong kalaban. Medyo paminsan-minsan, Sir Hambalos, hihinga ka ng konti, baka masobra ka ng stress. Ganun din po sa ating Sister Grace, patay tayo dyan. Sana may magandang na resulta at pag-asa, Sister. Magpapasko naman. Give love and peace na lang sa birthday ng ating pong Jesus. Muli, ang Tia Deli ay signing off. Hanggang muli po, Sir Rox. Ingat po palagi and God bless at mabuhay ka po. Mabuhay, Friend Sherwin, at sa buong pamilya mo, ha? Michelle Edwin, shout out, my friend. Johnny Bigod, Gandang gabi, Karoke. Talagang sinasadya ni Digong na ipahamak yung sarili niya para dito sa Pilipinas siya maaresto. Totoo. Mas gugustuhin niyang maaresto sa sariling bansa kaysa ICC pa ang aaresto sa kanya. Kasi kapag dito siya inaresto, pwede siyang humingi ng house arrest at hospital arrest. Sinabi mo ba? Samantalang kung ICC, lalabas siya ng bansa para makulong. Yun nga yun. Halos, pwede niya lang gawin. Luluhod na siya kay Marcos eh. Sige na. Dito muna ako kulungin. Parehas lang naman kami ni Enrile matanda di ba? Ginawa niya, naisip niya. Nakala mo, masyado mong binaboy ang Marcos, sa totoo lang. Duterte ka lang eh. Kumbaga sa manok na panabong, launa yan. Mga Marcos, ha?
Untake mo, huhukayin ng anak mo yung libing niya at itatapos sa West Philippine Sea kung di kayo mga ulul. Anong klaseng utak meron kayong mag-ama? Sa totoo lang, no? Sherry Jaser, oh. Yung panelo naman na yan, attorney ng mga masasamang tao, 1990s pa. Nakikita ko na yan, puro masasamang tao pinagtatanggol. Lord, tanggal naman ang karma ang tao na yan. Tagal naman ang karma. Eh na, karma na itong lumarating dyan. O, diba? Edmundo Cheng, oh. Only in the Philippines ka lang makakakita ng mga pusakal na mga magnanakaw at mga matay tao na nakatira sa mansyon na bahay, maganda at mamahaling kotse at puro naka-Amerikana pa. At higit sa lahat, mga palamunin ng taong bayan at lahat ng baras ay nababayaran. Lahat ng batas ay nababayaran. Kawawa ang mga maliliit. Mabigyan lang ng kaunting ayuda, naiiyak sa tuwa pero hindi nila alam 10 doble ng ninakaw sa kanila. Yan ang totoo. Ang tanging pangarap ko, lang, Kuya Roque, ay mapalukol ko ang ulong digong sana. Yan muna dyan ulit, oh. Lalahatin ko na kayo, mga nasa gobyerno, halos lahat kayo mukhang pera at magnanakaw. Mga sabwatan, takipan, ang batas ay nasa maliliit at mahihirap lang. Totoo yan. Edmundo Perna San Juan, no? Good evening, Karox. Ang pinakamagandang gagawin ni PBBM sa Pasko ay iregalo niya si Duterte sa ICC. Kapag nagawa niya ito, masaya ang Pasko nating mga Pilipino. Totoo yan, Ferdinand. 3J Siop dito. Shout out, 3J Siop. Yan si BBM, alam na alam niya ang gagawin. Minsan nga rin naiinip tayo. Parang ang bagal ni BBM kumilos. Pero kuidaw ka dyan. Merong strategy yan. Di man natin alam. Pero syempre, sa ikabubuti niya, ang strategy na yan. Alangan namang papormahin pa niya ang mga Duterte sa 2028, di parang kumuha siya ng martilyo na pinukpok sa sarili niya. May kumikilos para kay BBM. Sinabi mo pa, 3J Shop ka, ha? Buhay pa yung ninong niya, si Enrile. Ha? Ted, shout out. Di rin ako, Karoke, conforme sa tulad ni Abante at Fernandez na hindi sila conforme sa ICC. ICC lang ang pag-asa natin para makakulong si Digong, Bato at iba pa. Ngunit sa bintang ni Cornel Guirado, kila Abante at Fernandez, malamang gawa ni Bato at Duterte yun. Sinabi mo pa. Ted ulit, oh. Sabi ni JBR ito, tapusin na ang investigasyon sa war on drugs sa Senado. Ayon naman kay Laila de Lima. Ayon naman kay Dila Calvo, dapat ituloy ang investigasyon. Hoy Calvo, halata kung bakit gusto mong ituloy ang investigasyon sa war on drugs. Gusto mong sirain ang investigasyon ng Quadcom sa pamamagitan ng iyong sinungaling na witness na si Brujaldo. Bruha ka. Gusto mong palabasin ng Quadcom ang kaparisin nyo sa pag-iimbestiga ng mga testigo ay peke. Hoy, kalbong batugan. Papunta ka pa lang. Marami ka ng beses na nakasalubong ng mga kawareos ni Karoke. Bagal mo. Oh, yan si Bato, oh. Yung iba pwede. Hindi dito. Bawal nga tanga rito, eh. Totoo lang, oh, di ba? Natatawa ako pag nanonood ako ng mga sa totoo lang. Pero yun talaga, eh. Pinagtsatsagaan nila yung mga trolls na kaya ako ayoko mag-live, eh. Ayoko. Totoo lang. Dahil nga makakapasok yung mga gunggong na trolls. Mga gugulo lang yan, eh. Dati nun mahilig ako mag-live nung panahon nito si Caballo. Si Marcos daw siya, si Francis Leo Marcos na gago. Oo, nakakulong yung gago, di ba? Yung si Pandemonyo Hero. Ngayon, di na. Kasi makapasok yung mga gago, eh. Wala ho akong panahon pumatol sa bobo. Sa totoo, sa mga tanga. Wala akong panahon, eh. Tanga na nga, eh. Papatulan mo ba? Gustong pumatol dyan, sila Attorney Enzo, sila Attorney Libayan, yan. Oo. Yan pa isa.
Si Idol Christian, pinapatulan din yung mga tanga na yan. Kaya naman nila pinapatulan yan, baka sakasakali nga na, ito, mahimasmasan. Pero mahirap kasi mahimasmasan yung tanga eh. Totoo lang, tanga na nga yan eh. Di ba? Sabi ko na nga, pandemya yan, tanganism virus. Walang gamot eh. Di ba? Serapin, Divina, welcome to the club. Mga bayaran yan, mga walang itlog kasi bayad lahat ni Dutae. Patay tayo dyan. Kalat ni Bayaw. Shout out kalat ni Bayaw ka. Ito. Pupuntahan. Drama lang yan, walang warrant of arrest. Manangyayari. Ito naman siya. Kahit ang ICC ay puro lang walwal. At take your time. Kung matibay at solid ang ebidensya ng ICC ay matagal nang inilabas ang warrant of arrest na yan. Pero hanggang ngayon ay wala. Ibig sabihin ay mahina pa ang ebidensya at madaling matibag sa korte. Ganun. Huwag na tayong umasa sa ICC na yan. Isa rin pulpul at walang isang pulpul at walwalan lang ang organisasyon na yan. Kung naman. So uulitin, lahat ng naririnig at nakikita natin ay parang pawang sarswela at drama lamang. Wag yan. Mabuti pa, magbenta na lang tayo ng mais sa palengke ng Itiyagi. May kikitain pa tayo, patay tayo dyan. Kalahat ni Kay. Kala mais dito, kala mo. 3.20. Nalaga na yun. Kalahat nila, good morning Kasani. Tatag lang. Kasani, tatag lang. Bakbakan mo sila ng bakbakan. God bless your family. God bless kalahat ni. Kalahat ni ulit. Alam nyo, hindi pa na isasampa ang kaso ni Paring Dix dito sa Pilipinas, ay dismiss na yan. Patay tayo. Sinabi mo pa. Nanginginig at naiihi sa lawal sa sobrang takot kay Paring Dix. Ang pulpul na gobyerno natin. Patay tayo dyan. Kahit wala na sa pwesto at uuga-uga na, pero si Paring Diggs pa rin ang malakas. Patay tayo. Kumpare mo ba yan? Magagalit si Romel Orculio. Kalat ni ulit Talaba. Sabi sa September tapos sa October pero walay. Ngayon sabi sa December darating na mahiwagang warrant of arrest ng ICC. Aba, mukhang puro etos lang yan. At maaabutan na tayo ng New Year, Valentine's at Semana Santa. Ay wala pa rin ang warrant of arrest ng ICC na yan. Por Diyos, por Santo, baka tubuan na ng talaba ang ating mga singit sa kaintay sa kakaasa sa lecheng warrant of arrest ng ICC. Huwag ka nga, masyado ka mainipin kalat ni. Kalat ni ulit. Umaasa, hoy, huwag na kayong umasa sa Senado at Quadcom ng Kongreso at sa DOJ. Puro yan, bataan ni Paring Diggs. Hindi pa na isasampa ang mga kaso ay sa inidoro na diretso ang mga kaso na yan. Paring Diggs, ikaw na malakas at ikaw ang mag-astig. Laban lang Paring Diggs, patay tayo dyan. Hindi na yan makakalaban, tingnan mo. Marilo Pabianak, shout out Manood ka na kasi kalat ni. Sabi ni magandang tanghali po tayo sa mga ka-warriors. Kasi naman itong Davao Group, pinipilit pagtakpan at baluktutin ang katotohanan. Masakit pa gamit ang pwesto nila at pera ng bayan para maiwasan ang mga ginawa nila sa nakaraang administrasyon. Kaya nawa bago matapos ang taon 2024 ay tuluyan ng mabigyan ng hustisya ang mga biktima nila. God bless. As po tayo at sa mga ka-warriors. God bless. Maril Pabian, Mario Castro Kalat ni ulit Ingat. Mag-ingat kayo dyan kay Bagyo Kasani. Paalala lang, huwag po kayong sumuot ng uniforme nang sa ganon ay hindi kayo dyan mabayo ng husto ng bagyo. Mag-iingat kayo dyan kay Bagyong Leon nang lalapa at nangangagat pa. Roger, shout out. Pinanood ko po yan kasi natatawa ako. Minumura niya si Digong. Oo. 3J siya po. Mag-isang oras tayo.
Alam Sir Rox, ang daming nagsasabing na-invade na ng mga Duterte Senado. Puro mga tagapagtanggol ni Digong ang nandoon. Tanging si Risa lang ang nag-iisang may balls. Pero kahit nag-iisa si Risa, napalabas niya ang dapat lumabas. Sa hindi lang yan. Kahit pa mag-Voltes 5 ang mga DDS na yan sa Senado, wala silang kamalay-malay na si ex-Senator Trillanes pinadala ng transcript ng ICC. Totoo, Kalat na naman. Supa Typhoon Leon nang lalapa, nang nangagat pa. At pag minalas-malas ka pa, babayuhin ka pa ng lalong na pag naka-uniforme ka. Ingat kayo dyan, mga tropa pits. Hindi naman dito tumama, friend. Doon sa Batanes. 3J Shop ulit to. Sir Rox, hindi naman kasi pwede yung video lang ang napanood sa ICC. Dapat ng evidence. Kailangan nilang, siyempre, ang hard copy. Kaya itong si Trillanes, gora agad sa ICC. Pinadala ang full transcript. Kaya natauhan si Digong yun nang tanungin siya ni Risa about Kian. Nag-recess agad. Kasi Sir Rox, kaya di pwede ang video lang sa ICC kasi pwedeng sabihin fake yun o may dagdag bawas. Kaya full transcript is the best. Well, paano kaya yan Panelo? Si Panelo, wala na rin yan. Pag nasilo na yung ulo, tignan mo. PJ Shop ulit to. Ang problema si Kimo. Kimo, malapit na raw. Magpaalam ka na kay Mariel. PJ Shop ulit to. So Rox, daming nagsasabing ang tagal naman ng ICC. Siyempre, nag-iingat din sila. Kailangan talagang solid ang evidence para walang sabit. Kaya matibay pa sa pader ang sworn oath ni Digong nyo sa Senado. Walang kawala. Totoo yan. Sabi rin ni Justice Carpio. Pinadali niya sa ginawa niya, pinadali niya ang investigasyon ng ICC. Kasi inamin niya na lahat 3J Shop ulit to. Di ba nasabi ko na before Sir Rox, kahit pader pa yan si Digong, pwedeng magibayan kahit gaano katibay yan. Laging may masikit pa sa'yo, ICC is a good Christmas presents for the Philippines. Di ba? Dito shout out sa Rox. Magandang pamasko yan sa atin yan, ICC. Sana totoo po para matuwa pati si Orculio na lumalaban sa bayan. Di ba? Friend Jun Lagon, shout out, Pastor. Ayan ako. Mission accomplished mga boss Brother Elias Isyo, shout out. Hanggang bukas po muli mga friend. God bless. Sana nasiyang kayo sa vlog natin diba? Marami ho tayong naging topic, diba? Lahat may katapusan. Sino mag-aakala God moves in a very mysterious way, di ba? Ang baho. Hindi pa ho yan. Pag nawala na yan Duterte sa Davao, wala na silang kapit dyan, tapos. Kala nyo kasi, kayo napakatalino nyo na Duterte. Maraming matatalino, tatakot lang. Di ba? Nandiyan dyan si sa Davao, lahat ng baho ng Davao, alam siyempre ni Justice Carpio, di ba? Magandang gabi po mga boss.